Hey ikaw na batang babae na nasa likod na hanay na suot ang mumurahing uniforme, lumapit ka rito ngayon din. Bumulahaw ang boses ni Damian Blake sa Grand Avalon Theater na parang kutsilyong lumusot sa katahimikan. 500 bisita sa audience ang sabay-sabay na napalingon at 2 milyong manunood ang nanonood ng live stream mula sa kanilang mga bahay. 11 taong gulang pa lang si Maya Thompson nanginig nang hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay. Pasensya na po, sir. Hindi ko po intensyong manggulo. Paliwanag niya. Tumahimik ka, putol nito, sabay hawak sa kanyang balikat at paghatak sa kanya papunta sa gitna ng entablado sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Alamin nga natin kung may tunay kang talento sa pagkanta o sayang lang ang oras ng lahat dito, sigaw niya sa kanyang banda. Patugtugin niyo sa kanya ang Higher Ground, yung imposibleng nota na nagdala sa akin ng 2 milyong dolyar. Lumapit siya sa mukha ni Maya, sabay patay ng sarili niyang mikropono, pero bukas pa rin ang mikropono ni Maya, kaya naririnig pa rin siya ng lahat. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito, bata. Lahat ng tao sa audience ay napatigil sa paghinga, sabik sa susunod na mangyayari. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang nagpamalas na mali ang akala niya kay Maya. Ito ang nagpaguho sa lahat ng itinayo niyang karera na nakabatay sa kasinungalingan at panlilinlang. 4 na oras bago ang sandaling iyon, nakatayo si Maya sa parehong teatro habang ang tiyan niya ay parang pinipilipit sa sakit. Nakatira sila sa mahirap na bahagi ng bayan kasama ang kanyang ina at 2 nakababatang kapatid na lalaki. Nagkakasya silang lahat sa isang maliit na apartment na may 2 silid kung saan isa lang ang maayos na pinapainit ng heating system. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang nurse sa night shift ng lokal na ospital at natutulog lang sa umaga sa loob ng 3 oras kung kailan kaya. Si Maya naman ang naghahanda ng instant macaroni and cheese para sa mga kapatid habang tinutulungan silang gawin ang kanilang mga aralin. Pera ang palaging problema sa kanilang bahay. Kaya ba natin to? Hindi ngayon, siguro sa susunod na taon kung susuwertehin. Simula pa noong 5 taong gulang siya, kumakanta na si Maya bilang pangalawang hanay sa Grace Baptist Church Choir tuwing Linggo ng umaga. Pagsapit niya ng 7 taong gulang, kinausap ng palihim ni Miss Robinson, ang choir director, ang kanyang ina pagkatapos ng misa. Ang anak mo ay may tinatawag na perfect pitch, paliwanag ni Miss Robinson. Isa lang sa bawat 10,000 ang may kakayahang makilala ang kahit anong nota sa pamamagitan lang ng pakikinig. Naririnig niya ang mga tunog at frequency na hindi natin kayang marinig. Napangiti ang kanyang ina, may halong pagmamataas at pagod. Ano po ang dapat naming gawin sa regalong ito? May mga prestihiyosong akademya ng musika, mga conservatory at mga profesional na vocal training na pwedeng pasukan. Ngunit sandaling natahimik si Miss Robinson. Lahat ng yan ay may bayad at hindi natin kaya ipinagpatuloy ni Maya ang pagkanta sa simbahan. Sumali siya sa school choir ng Lincoln Elementary kung saan 3 taon ng sunod-sunod na binawasan ang budget para sa musika. Kumakanta siya ng mahina tuwing gabi sa kanyang kwarto, nag-aaral ng mga vocal run at teknik gamit ang luma at sirang cellphone ng kanyang ina. Ang kanyang vocal range ay pambihira mula D3 sa chest voice hanggang G6 sa whistle register. Nakakalikha siya ng matataas at maririnig na parang pinong mga kampanilya na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi niya alam na bihirang-bihira ang ganitong talento. Alam lang niya na likas at tama sa pakiramdam niya ang pagkanta. Nang dumating ang opisyal na liham na nagsasaad na napili ang Lincoln Elementary para sa taunang charity gala ni Damian Blake, nagdiwang ang buong paaralan. 20 estudyante mula sa choir ang makakapag-perform bilang background vocalists sa isang profesional na entablado na ipapalabas sa pambansang telebisyon.
Bumili ng bagong puting blouse ang ina ni Maya mula sa discount store, iniwan ng mga price tag hanggang sa araw ng event, sakaling kailangan pa itong isauli. Sumikat si Damian Blake sa mga ganitong charity gala. Isang engranding event taon-taon sa iba't ibang malaking lungsod sa bansa. Nangangalap siya ng donasyon para sa mga public school na kapos sa pondo at nagpapapicture kasama ang mga batang tila nangangailangan ng tagapagligtas. Lagi siyang inilalarawan ng media bilang bukas palad at mapagkawanggawa. Ang buong imahe niya sa publiko ay maingat na binuo bilang pinakamahalagang boses ng kanyang henerasyon. Nakapaglabas na siya ng 4 na platinum na album, nanalo ng 2 prestihiyosong parangal sa musika, at pumirma ng malalaking kontrata sa kilalang inumin at sportswear brands. At nasa sentro ng kanyang kasikatan ang isang espesyal na sandali, ang whistle register C6 note sa dulo ng Higher Ground na sinasabing wala ng ibang tao sa mundo ang makakaabot. Pero habang nasa soundcheck ng hapon na yon, may nasaksihan si Maya na hindi niya maipaliwanag. Naghihintay tahimik sa backstage ang mga choir member, may mahigpit na tagubilin na huwag maingay habang nagre-rehearse si Damian. Tahimik na lumapit si Maya sa gilid ng entablado, sabik na makita ang stage, at doon niya narinig ang kanyang ginagalang na idol habang sinusubukan kantahin ang bridge ng Higher Ground. Maganda ang simula, malakas at kontrolado ang boses ni Damian. Walang duda na profesional ito, sanay, makinis at halatang mamahalin. Pero nang subukan niyang abutin ang pinakatanyag niyang high note, may hindi magandang nangyari. Naputol at pumiyok ang boses niya sa A5, 2 hakbang na kulang sa tamang nota. Agad siyang tumigil, halatang inis, sabay sigaw sa sound engineer. Lakasan mo pa ang backing track sa parting yun. Kailangan ko ng dagdag na suporta para makuha yon. Tumango ang sound engineer nang walang tanong, inayos ang kagamitan at nang subukang muli ni Damian ang kanta, lumabas ang nota na perpektong-perpekto. Masyadong perpekto sa totoo lang. Hindi ito tunog ng isang totoong boses mula sa kanyang lalamunan. Tunog ito ng isang pre-recorded na track na pinapatugtog mula sa mga speaker. Nakatayo si Maya sa gilid, litong-lito, sinusubukang unawain ang nasaksihan niya. May perfect pitch siya, kaya malinaw niyang nadidinig ang kaibahan ng live na boses sa isang naunang naitala. Ramdam niya ang bahagyang tunog na digital, ang hindi likas na paglutang ng nota sa ibabaw ng musika sa halip na pagiging bahagi nito. Ang perpektong C6 na yon ay hindi galing sa boses ni Damian Blake. Isa lang itong pre-recorded na backing track. Tahimik siyang bumalik sa pwesto niya sa choir risers at hindi nagsalita tungkol sa natuklasan niya. Sino ba naman ang maniniwala sa isang batang 11 taong gulang mula sa mahirap na bahagi ng bayan laban sa isang lalaking nakabenta na ng higit sa 4 na milyong album sa buong mundo? Pero ngayon, habang nasa ilalim siya ng matinding liwanag ng spotlight, hawak pa rin ng mahigpit ang kanyang balikat habang pinapanood ng 2 milyong tao ang bawat sandali ng live. At umaalingaw-ngaw pa sa isip niya ang pananakot na bulong nito, bigla niyang naintindihan ang mas malalim na dahilan. Alam ni Damian na narinig siya ni Maya habang nasa sound check. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon para makapagpakitang gilas si Maya. Isa itong maingat na planong ginawa para tiyakin na wala ni isang maniniwala sa kanya kung sakaling ilantad niya ang totoo. Nagsimulang tumugtog ang banda. Ang unang mga nota ng Higher Ground ay kumalat sa buong teatro. Nanuyo ang lalamunan ni Maya sa takot. Parang hindi ko po kaya to, mahina niyang sambit. Kaya mo yan, iha. Pinataas ni Damian ang boses niya para marinig ng buong audience. Hayaan mong dalhin ka ng musika. Pero hindi simpleng kanta ang Higher Ground. Madali ang unang bahagi, pero habang papalapit sa bridge, tumataas ito ng tuloy-tuloy patungo sa C6 na whistle register
na naging pundasyon ng reputasyon ni Damien Blake. Ang notang alam na ngayon ni Maya na hindi naman talaga nito kayang abutin. Umatras si Damien ng ilang hakbang, binigyan siya ng sapat na espasyo para mabigo. Sige lang, kapag handa ka na, anunsyo niya. Huminga ng malalim si Maya. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng kanyang lola kaninang umaga. Anak, kapag may gustong magpaliit sa'yo, tumayo kang mas matangkad. Bubuksan na niya ang kanyang bibig para magsimulang kumanta pero sandaling tumigil. Mr. Blake? Mahina ang boses niya pero narinig sa buong venue dahil sa mikropono. Naging pilit ang ngiti ni Damien. Ano yun? Pwede po bang patayin ang backing track? Naghari ang katahimikan sa buong teatro. Lumaki ang mga mata ni Damien. Ano raw? Yung backing track po, pwede po bang patayin? Mas gusto ko pong kantahin ito ng tunay. Nagbulungan ang audience, nanigas ang ekspresyon ni Damien. Parte yon ng buong arrangement, iha. Pero nag-rehearse po kayo kanina nang wala yon, tugon ni Maya. Parang sasabog ang dibdib niya sa lakas ng kabog ng puso. Solo niyo pong kinanta. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Nanginginig na ang panga ni Damien. Iba ang kondisyon ng rehearsal kumpara sa live show. Pwede po bang kayo ang mauna? Pakita niyo po kung paano nang walang nakaplay na track. Naghang ang kanyang hamon sa katahimikan. Tinitigan siya ni Damien. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Nag-zoom in ang mga kamera. Ano raw ang sinabi mo sa akin? Gusto ko lang pong matutunan sa pamamagitan ng panunood. Pakikanta po ng walang recorded na suporta para makita ko po ang tamang paraan. 3 pintig ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, bumitaw si Damien ng mapanuyang tawa. Gusto mo akong mag-audition para sa'yo? Hindi po. Gusto ko lang pong malaman kung kaya nyo talagang abutin yung nota. Nagulat ang buong venue, naghalong gasp at bahagyang tawa. Namula ang mukha ni Damien. Siyempre kaya kong abutin ang nota na yon. Kinakaya ko na yon sa loob ng 15 taon. Pakituro niyo po. Bahagyang bumuka ang labi ni Damien tapos isinara. Namula ang mga knuckle niya sa higpit ng pagkakakuyom ng kamay. Sige, sa pilitang sagot niya sa pagitan ng mga ngipin. Gusto mong mag-demo ako? Lumingon siya sa sound engineer. Patayin lahat ng backing track, lahat. Napahinto sa paggalawang technician. Sabi kong gawin mo, pindot ng technician ang button. Naging payak at lantad ang tunog ng musika. Inangat ni Damien ang mikropono at sinimulan ang kanta. Malakas at may kumpiyansa ang boses niya sa simula. Maayos niyang nadaanan ang unang bahagi. Kitang-kita ang profesional niyang karanasan sa bawat hinga at paggalaw ng boses. Bahagyang bumaba ang tensyon sa audience. Baka nga naman isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Baka nagkamali lang talaga ang batang ito. Pagdating ng bridge section, unti-unting umakyat ang melodiya. E4, G4, B4. Nakakasabay si Damien, malakas at eksakto pa rin ang kanyang boses. Pero habang papataas ang mga nota, may nagbago. Lumabas ang litid sa kanyang leeg. Unti-unting umangat ang kanyang mga balikat, halatang hirap na siya. D5, E5, A5, at sa wakas, sinubukan niyang abutin ang C6. Ganap na bumigay ang kanyang boses. Bumagsak ito malapit sa A-sharp, isang buong hakbang at kalahati ang layo sa tamang nota. Parang kristal na binagsak sa semento, nagkadurog-durog ang tono. Agad siyang tumigil, tumikhim at sinubukang pagtakpan ang kapalpakan gamit ang ngiti. Pasensya na po, medyo tuyot ang lalamunan, sabay pilit na ngiti, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Kaya nga may backing track para protektahan ng vocal cords sa matagalang performance. Pero nakita na ni Maya ang lahat ng kailangan niyang makita at ganun din ang buong audience. Hindi niyo po naabot, tahimik niyang sinabi. Humarap si Damien sa kanya, ang ngiti niya'y naging manipis na parang talim. Sabi ko na, pagod lang ang boses ko ngayong gabi. Pero sa album niyo po, lumabas yung nota na yon 27 beses, tugon ni Maya. Lumalakas ang tiwala sa sarili ng kanyang tinig, pinalakas ng damdaming hindi pa niya lubos maintindihan.
Binilang ko po lahat at sa bawat video ng live performance na nasa internet, paulit-ulit niyong naaabot ang nota, palaging perpekto. Nabalisa ang mga tao, lumabas ang mga cellphone, nagtinginan ng mga estranghero. Ano ba talaga ang sinasabi mong ibig sabihin nito? May halong banta ang tinig ni Damien at unti-unti nang nababasag ang makinis niyang imahe. May perfect pitch po ako, sagot ni Maya. Naririnig ko ang eksaktong frequency ng tunog. Yung nota sa recording nyo, 1,046.5 Hz. Yan po ang frequency ng C6. Pero yung lumabas mula sa bibig nyo ngayon, 932 Hz. A sharp 5 po yon. May boses mula sa audience ang bulong. Totoo ba tong sinasabi ng batang to? Na mula ng husto ang mukha ni Damien, makinig ka sa akin bata. At yung boses po sa record, tuloy-tuloy ni Maya, hindi po kayo yon. Boses yun ng babae. Binasa ko po yung album liner notes ninyo. May credit po kay Vanessa Cole bilang additional vocalist. Nag-ingay ang buong teatro sa sabay-sabay na bulungan. Lumapit si Damien sa kanya. Wala na ang kahit anong bakas ng kabaitan sa kanyang mukha. Tumigil ka na. At bakit ko po gagawin yon? Tanong ni Maya. At sa unang pagkakataon, mula nang pilitin siyang umakyat sa entablado, may naramdaman siyang bago, hindi takot, kundi lakas. Dahil po ba nagsasabi ako ng totoo, 11 taong gulang ka lang. Wala kang alam sa sinasabi mo. Alam ko po ang nakita ko sa rehearsal at alam na alam ko ang naririnig ng tenga ko ngayon. Tumingin si Maya sa audience, sa mga kamera. Sa 2 milyong nanonood sa buong mundo, hindi po sa inyo ang notang yon. 15 taon nyo na pong pinepeke ang nota gamit ang recording. Biglang inabot ni Damien ang braso ni Maya. Hindi sapat para masaktan siya, pero sapat para ipakitang siya pa rin ang may kontrol. Tapos na ang usapan. Pero bago niya ito mahila palayo, sa gitna ng entablado, may narinig na boses mula sa dilim sa gilid ng stage. Sa totoo lang, nagsasabi ng totoo ang bata. Sabay lingon ng lahat, lumabas ang isang lalaki patungo sa liwanag. Ang audio technician ni Damien, ang parehong taong nag-operate ng soundboard buong gabi. Maputla ang mukha niya, pero buo ang loob. 5 taon na akong technician mo, Damien. Sa bawat performance, ako ang nagpa-play ng backing track para sa'yo. Ni minsan, hindi mo naabot ang nota gamit ang tunay mong boses. Ni isang beses. Tahimik na tahimik ang buong teatro. Binitiwan ni Damien ang braso ni Maya. Tinitigan niya ang technician na parabang sinaksak siya sa likod. Tanggal ka na. Alam ko na yan, sagot ng technician. Pero ang batang ito 11 taong gulang lang at nagpakita siya ng higit na tapang ngayong gabi kaysa sa naipakita ko sa loob ng 5 taon. Naghari ang katahimikan, 500 ang huminto sa paghinga. 2 milyong nanonood ang natulala, walang kagalaw-galaw si Damien Blake, parang estatwa. Ang sarili niyang technician ang sumira sa kanyang karera sa harap ng buong mundo. Kalokohan to, pahayag ni Damien, nanginginig ang boses. Maniniwala kayo sa isang batang hindi nyo kilala kaysa sa akin. 2 pinakamalalaking award ang napanalunan ko. 4 na milyong album ang nabenta ko. Kung ganon patunayan mong mali ang bata, sigaw ng isang boses mula sa audience. Abutin mo ang nota mismo, namutla si Damien. Kanina ko pati nang kang kantahin yon. Hindi mo yon ginawa. Bumigay ang boses mo. Nakita ng lahat. Nag-iba na ang ihip ng hangin sa loob ng teatro. Tinitigan ni Damien si Maya, suot ang mumurahing blouse mula sa discount store at may kung anong mapait at madilim na gumapang sa kanyang dibdib. Sige kung ganon, singhal niya. Akala mo ang talino mo? Kantahin mo ngayon. Walang paghahanda, walang warm-up, walang ulitan. Nanginig ang mga kamay ni Maya. Ito na ang kanyang sandali. Dito mapapatunayan kung totoo ang lahat ng sinabi niya o kung totoo ang akusasyon ni Damien. Mula sa upuan ng choir, sumigaw si Miss Robinson, "Kaya mo yan, iha. Kantahin mo lang parang linggo ng umaga." Pumikit si Maya, huminga ng malalim, pinuno ang kanyang baga, inactivate ang kanyang diaphragm.
at naramdaman ang lahat ng teknik na natutunan niya sa simpleng simbahan na iyon ay naging parte ng kanyang katawan. Pagdilat ng kanyang mga mata, tumango siya sa banda. Muling nagsimula ang musika. Tumugtog muli ang intro ng Higher Ground. Pero ngayon, ibang-iba na ang atmosfera. Nagsimulang kumanta si Maya, dumating ang boses niya na banayad, halos nag-aalangan. Mababa at komportable ang unang verse, swak sa kanyang natural na range. Nag-focus siya sa lyrics, sa kwento sa likod ng melodiya. Nagkatinginan ng ilang audience. May talento siya, walang duda, pero wala pang kamangha-mangha. Hanggang dumating siya sa pre-chorus. Bumuka ang kanyang tinig, lumalakas habang kontrolado. May hilaw at tapat na damdamin sa kanyang pagkanta na wala sa makinis pero hungkag na bersyon ni Damien. Hindi siya basta kumakanta. Nagpapatotoo siya. Paakyat ang melodiya. D5, E5, F5. Sinundan ng kanyang boses ang bawat tono na parang wala lang, maliwanag, malinaw at walang bakas ng hirap. Kinabahan si Damien, nagpalipat-lipat ng bigat ng katawan, nagkuyom ang kanyang panga. Palapit na ang bridge section, ang bahagi kung saan siya mismo ay nabigo. Si Maya, ni kaunting takot ay wala, swabing lumipat ng rehistro mula chest voice papuntang head voice, walang kahit anong putol. G5, A5, B5, tumindig ang mga tao sa kanilang upuan at pagkatapos tumungo siya sa C6. Lumabas ang nota malinis, walang bitak, walang tensyon, walang daya. Isang purong whistle register tone na umalingaw-ngaw sa buong teatro, parang kampanang simbahan. Inabot niya ito ng 4 na segundo. Maliwanag, perpekto at tila hindi na kayang abutin ng normal na tao. May isang taong napahikbi sa front row. Pero hindi pa tapos si Maya. Itinaas pa niya ang nota D6, E6, F6. Nakarating siya sa taas na hindi kailanman inabot ng pre-recorded na track ni Damien. Tahimik ang ekspresyon ni Maya, halos payapa, habang nilalakbay niya ang pinakamatataas na rehistro na tila tahanan na niya mula pa pagkabata. At sa kanya unti-unting ibinaba ang tono. F6 pababa sa C6, sa A5, sa F5. Walang putol ang paglipat-lipat ng tono. Bawat pitch ay parang himala. Tinapos niya ang bridge section at pumasok sa closing chorus. Ang boses niya ay buo na ngayon, hindi na nakatago, hindi na mahiyain. Nang bitawan niya ang huling salita at hayaang manahimik ang entablado, walang kumilos. At pagkatapos, sumabog ang teatro. 500 katao ang tumayo, nagsigawan, nagpalakpakan, karamihan ay lumuluha. Naglulundagan sa tuwa ang mga miyembro ng Lincoln Elementary Choir. Si Miss Robinson ay natatakpan ang bibig, hindi makapaniwala. Nag-viral agad ang live stream. Sa loob ng 30 segundo, 50,000 na ang nag-share ng video. Pagkatapos ng 1 minuto, trending na si Maya Thompson sa buong mundo. Nakatayo pa rin si Maya sa ilalim ng spotlight, mabilis ang paghinga, hindi pa lubos maunawaan ang nangyari. Si Damien Blake ay parang tinamaan ng kidlat, walang kulay ang muka. Tumayo si Regina Hayes, isang alamat sa soul at R&B na nakaupo sa harapan bilang hurado. Luhaan siya habang nagsasalita. Ang nasaksihan ko ngayong gabi, aniya, ay ang pinakakamanghamanghang vocal performance mula sa isang batang 11 taong gulang sa buong karera ko. Anak, hindi mo lang inabot yung nota. Sinakop mo ito, lalong lumakas ang palakpakan. Tumayo rin si Darnell Foster, kapwa hurado at kilalang music producer na nakatrabaho ang pinakamalalaking pangalan sa hip-hop at R&B. Umiling siya sa hindi makapaniwala. May sasabihin ako, aniya, 3 dekada na akong nasa industriya at ang naranasan nating lahat ngayon ay isang batang 11 taong gulang na nakagawa ng isang nota. Na ang lalaking bumuo ng kanyang karera dito ay hindi naman pala talaga kayang gawin. Natahimik ang lahat, bumigat ang kanyang sinabi, humarap si Darnell sa buong silid. Yung track na yon sa album niya, ako ang nagmix niyan, nandun ako mismo sa studio. At tama si Maya, hindi boses ni Damien yon.
Boses yon ni Vanessa Cole, isang session vocalist mula sa Atlanta. Binayaran siya ng $2,000 para sa track at pinapirma ng non-disclosure agreement. Hindi kailanman binigyan ng tamang pagkilala si Vanessa Cole. Sinubukan ni Damien na magsalita pero tila tuluyan na siyang iniwan ng kanyang boses. Tahimik akong nanatili noon dahil ganyan talaga ang kalakaran sa industriya, patuloy ni Darnell. Pinoprotektahan mo ang sikat, inaalagaan mo ang kita, pero tapos na ako sa pagtatanggol ng panlilinlang, lalo na kung may batang 11 taong gulang na mas matatag ang loob kaysa sa nagawa ko sa loob ng 30 taon. Nagkagulo ang buong teatro. Nagkakagulo ang mga reporter sa kanilang mga laptop. May mga nagtatanong na mula sa audience. Iniwan ng mga cameraman ang kanilang mga pwesto. Sa wakas, muling nakahanap ng tinig si Damien. Ito'y kabaliwan. Buong karera ko wawasakin nyo dahil lang sa isang backing track. Lahat ng malalaking artista gumagamit niyan. Pati pinakamalalaking popstar sa mundo may tracks. Pero hindi nila pinepeke na live sila, balik ni Regina. Hindi sila nagpapabayad para sa concert, tapos lip-sync lang pala sa recording. Panilin lang yan, Damien. Hindi ko intention. Kinakabahang sabi ni Damien habang panay ang lingon sa paligid, naghanap ng kakampi. Pero ang banda niya'y nakatingin na sa iba. Ang manager niya hawak ang cellphone, malamang kausap na ang abogado. Lumingon siya kay Maya at saglit lang may nakita si Maya sa kanyang ekspresyon na nagpaatras sa kanya ng isang hakbang. May galit, oo, pero sa ilalim ng galit may takot. Totoo, malinaw, hindi maitatanggi. Pagsisisihan mo to, bulong ni Damien, sapat lang para marinig ng mikropono. Ikaw, ang kaawa-awa mong paaralan, ang gurong hindi kilala. Sisiguraduhin kong wala kang lugar sa industriyang ito. Naiintindihan mo ba ako? Wala. Kailanman nanatili sa area ang pagbabanta. Narinig ito ng bawat kamera. Tumayo na si Miss Robinson, pero nauna si Maya. 11 taong gulang lang po ako, aniya, matatag ang tinig. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa industriya. Kumakanta lang po ako kasi doon ako masaya. At yun po, hindi nyo kayang kunin sa akin. Sandaling tumigil siya, pero siguro may dapat talagang kumuha niyan mula sa inyo. Tahimik ang buong teatro. Hanggang may isang tao ang nagsimula ng mabagal na palakpak. Sinundan ng isa pa. Hanggang sa sabay-sabay na ang lahat, 150 katao ang pumalakpak hindi para kay Damien Blake, kundi para sa batang tumangging makiisa sa panlilinlang. Tiningnan ni Damien ang mga kamera sa paligid. Tiningnan niya ang guho ng kanyang buong karera at lumakad siya palabas ng entablado. Sa mismong sandaling lumampas ang kanyang paa sa gilid, muling sumabog ang teatro. Lahat naka-cellphone. Ang mga komento sa live stream ay hindi na masundan sa bilis. May sumigaw, check nyo ang social media. Trending na siya, hindi na si Maya Thompson. Damien Blake exposed, Damien Blake fraud, Damien Blake finished. Sa loob ng 5 minuto na bago na ang entry niya sa online encyclopedia. Sa loob ng 10, may mga balita na sa malalaking music website. Famous singer unmasked by 11-year-old. Pagkalipas ng 15, 3 sa corporate sponsors niya ang naglabas ng pahayag. Sinusuri na ang ugnayan kay Damien Blake. Nakatayo si Maya sa entablado, napapalibutan ng kaguluhang siya mismo ang sinimulan. Sa pamamagitan lang ng pagiging tapat. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya kilala noon. Hindi ito kayabangan, hindi ito tagumpay, kundi isang tahimik na katiyakan sa loob na tama ang ginawa niya kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya pagkatapos. 20 minuto pang nagpatuloy ang kaguluhan bago nilinis ng security ang lugar. Nakaupo si Maya sa likod ng entablado sa isang metal na folding chair. Nakapulupot ang braso ni Miss Robinson sa kanya. Pinapanood nila ang mga nakatatanda, nagtatalo, nagbubulungan. Event coordinators, ang team ni Damien, mga taong naka-designer suit na panay ang salita sa telepono.
Wala ni isa ang kumausap sa kanya. 3 beses na tumawag ang kanyang ina mula sa ospital pero hindi siya makaalis sa duty. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nahihirapan si Maya magsalita. Ang totoo, winakasan niya ang karera ng isang tanyag na tao sa loob lang ng 3 minuto. Ayos ba siya? Hindi niya pa alam? At oo, gusto na niyang makasama ang kanyang ina. Pero malayo ang ospital, 40 minuto ang layo. At hindi pwedeng mawala sa shift ang kanyang ina. Ayos lang po ako, Mama. Kasama ko si Miss Robinson. 1 oras na ang nakalipas mula ng tawag na yun. Malapit ng maghating gabi. Nakauwi na ang ibang choir students. Wala na sa venue kundi mga stage hands na nag-aalis ng gamit. Nananatili pa rin si Maya sa parehong folding chair, naghihintay. Dumating ang abogado ni Damien. Isang lalaking nasa 50 taon, suot ang mamahaling suit na malamang ay mas mahal pa sa kalahating taon ng kita ng ina ni Maya. May dala siyang leather briefcase at ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Miss Thompson, aniya habang hinihila ang isang silya palapit. Ako si William Sterling, legal counsel ni Mr. Blake. Humigpit ang hawak ni Miss Robinson kay Maya. Ang batang to ay 11 taong gulang. Kung gusto niyong kausapin siya, kailangan narito ang kanyang ina. Natural lang, wala akong balak magsagawa ng interogasyon. Narito ako para ayusin ang hindi magandang, hindi pagkakaunawaan na ito. Walang kahit anong hindi pagkakaunawaan, mariing sabi ni Ginyang Robinson. Hindi na kayang kantahin ng kliyente mo ang mga nota na nagpasikat sa kanya. Isa iyong panlilinlang na natiling nakangiti si Sterling. Napakakomplikado ng industriya ng musika. Gumagamit ang mga artista ng vocal support, backing tracks at mga techniques sa studio. Karaniwan na itong ginagawa. Ang nangyari ngayong gabi ay isang batang babae na nagbitaw ng mabibigat na akusasyon nang hindi naiintindihan ang propesyonal na konteksto. Naiintindihan ko ng malinaw na niloko niya kaming lahat. Mahina ang boses ni Maya. Inilipat ni Sterling ang tingin sa kanya. Hindi, iha. Mali lang ang pagkakaintindi mo sa sitwasyon. At sa kasamaang palad, ang pagkakamaling iyon ay nagdulot ng matinding pinsala kay Ginoong Blake. Nagbabantang umurong ang mga corporate sponsor niya, nasa alanganin ang mga nakatakda niyang concert tour. Pinag-uusapan natin ang $1,000,000 na posibleng mawala. Nagbabadya ang salitang pinsala sa ere. Tinatakot mo bang kasuhan ang isang batang 11 taong gulang? Naging malamig ang tono ni Didong Robinson. Hindi naman, umaasa kaming maiiwasan ang anumang usaping legal, kaya nga ako narito para mag-alok ng resolusyon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumento. Kapag pinirmahan ito ni Maya, makakakilos na ang lahat ng maayos. Kinuha ni Ging Robinson ang papel, lalong tumindi ang ekspresyon niya habang binabasa ang bawat linya. Sinasabi sa dokumentong ito na imbento ang mga paratang, na humihingi siya ng formal na paumanhin at na gusto lang niya ng pansin mula sa publiko. Isang kasunduan na kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig, paliwanag ni Sterling. Kapag pumirma, hindi na itutuloy ni G. Blake ang anumang kasong legal. Bilang pagpapakita ng kabutihang loob, siya na rin ang magpopondo ng isang music scholarship para kay Maya. $50,000, buong scholarship sa kahit anong programang gusto niya. Napahinto ang hininga ni Maya, $50,000. Ibig sabihin nito ay makapasok sa pinaka-prestihiyosong mga akademya ng musika. Ibig sabihin nito ay lahat ng pinangarap niyang makamit. At kung tumanggi siyang pumirma, tanong ni Gigan Robinson, sa wakas nawala ang ngiti ni Sterling. Kung gayon, magsasampa si G. Blake ng kasong paninirang puri laban kay Maya, laban sa Lincoln Elementary, at laban sa iyo mismo, Ginning Robinson, dahil sa kapabayaang pangangalaga. Sandaling tumigil siya. Naabisuhan na ang distrito ng paaralan na ang donasyong $500,000 ni G. Blake para sa inyong music program ay nakabinbin na.
Nanginig ang kamay ni Ginang Robinson sa balikat ni Maya. Kaya't linawin ko ito, dagdag ni Sterling. Pirmahan ang dokumentong ito, tanggapin ang scholarship at tahimik na magpatuloy ang lahat o tumanggi at panooring mawalan ng pondo ang inyong paaralan habang nalulunod ang pamilya mo sa mga gastusing legal na hindi ninyo kakayanin. Tinitigan niya si Maya, nasa iyo na ang lahat ng mangyayari mula sa puntong ito. Tinitigan ni Maya ang dokumento sa mga salitang magtatatak sa kanya bilang sinungaling sa linyang pipirmahan na bubura sa lahat ng ginawa niya. Inisip niya ang ina niyang laging may dobling shift. Inisip niya ang mga kapatid niyang kailangang-kailangan ng bagong sapatos. Inisip niya ang mga batang mawawalan ng music program sa Lincoln Elementary dahil sa ginawa niya. Inisip niya ang katotohanan. Hindi, sabi niya, napakurap si Sterling sa gulat. Ano raw? Tinatanggihan kong pumirma sa dokumentong iyan, hindi ako nagsinungaling. Siya ang nagsinungaling. At hindi ko kayang sabihing nagsinungaling ako para lang sa dahilang mayaman siya at ako'y hindi. Iha, duda akong nauunawaan mo ang buong bigat ng mga kahihinatnan. Nauunawaan kong tinatakot mo ako. Tumayo si Maya. Kahit wala pa siyang 5 talampakan ng taas, kahit nanginginig ang mga kamay niya, tinapunan niya ito ng matatag na tingin. Kasuhan mo ako kung yan ang gusto mo, pero hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Sterling. Magkikita na lang tayo sa korte. Kinuha niya ang briefcase. Pagdating sa pintuan ay huminto siya at lumingon. Bukas ng umaga, kakalat na ang mga kwento tungkol sa iyo at sa pamilya mo. Mga personal na detalye, masasakit na revelasyon. At kapag talagang dumating ang hirap at siguradong darating ito, tandaan mong ikaw ang pumili nito. Pagkatapos ay umalis siya. Yumakap ng mahigpit si Ginang Robinson kay Maya. Iha, sigurado ka ba? Yung scholarship, ayokong tumanggap ng kahit ano mula sa kanya, bulong ni Maya. Pero habang lumalabas sila sa malamig na gabi ng Los Angeles, hindi niya mapigilang manginig ang katawan. Tinanggihan lang niya ang 50,000 dolyar at isinapanganib ang pondo ng kanilang paaralan. Nagkaroon siya ng kaaway sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng musika. At wala siyang katiyakang magiging sulit ang katotohanan ng kanyang pinaglaban. Nagising si Maya sa malakas na pag-vibrate ng kanyang telepono na parang kawan ng galit na insekto. 6:00 ng umaga, 3 oras lang ang tulog. Nasa lamesa ang nanay niya, nakabukas ang laptop at maputla ang mukha. Anak, huwag ka munang magbukas ng kahit ano ngayon. Huwag kang titingin online. Pero kinuha na ni Maya ang kanyang telepono. Punong-puno ng mga abiso ang screen. Libo-libo. Binuksan niya ang social media. Ang unang lumabas ay larawan ng kanilang apartment building. Kita ang kupas na pintura, ang sira-sirang gate at ang mga basurahang umaapaw. Ang caption ay nagsabi, "Dito nakatira si Maya Thompson." Habang inaakusahan niya si Damian Blake ng panlilinlang, halatang desperado siyang makaalis sa kahirapan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang sumunod na post ay ipinakita ang schedule ng trabaho ng kanyang ina. Hindi malinaw kung paano ito nakuha. Halos 30,000 lang ang kita ng kanyang ina kada taon. Halatang naghahanap lang ang anak ng biglaang pera. Kasunod ay mga larawan mula sa yearbook ng paaralan. May nagsirkulo sa indicator ng libreng pagkain sa tray niya sa kantina. Buong buhay niya ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Hindi ito tungkol sa katapatan, tungkol lang ito sa pera. Mabagsik at walang tigil ang mga komento, walang utang na loob. Dapat nagpapasalamat pa siya kay Damien. Ganito talaga ang nangyayari kapag binibigyan ng oportunidad ang mga taong tulad nila. Mga taong tulad nila, patuloy na nag-vibrate ang telepono niya sa dami ng mensahe mula sa hindi kilalang mga numero. Mga banta, mga insulto tungkol sa kahirapan niya. Tumawag si Ginang Robinson. "Huwag kang pumasok sa paaralan ngayon. Nais makipagpulong ng punong guro.
May mga mamamahayag sa labas ng gusali, mamamahayag dahil lang sa kanya. Pakiramdam ni Maya ay parang nalunod siya, pero nang alas 7:15 ng umagang iyon, lahat ay nagbago. Isang babaeng nagngangalang Vanessa Cole ang nag-upload ng video sa social media. Tila nasa 30 anyos siya. Isang babaeng galing din sa simpleng pinagmulan, nakaupo sa loob ng isang profesional na recording studio na may mga gintong at platinum na plaka sa likod. Ako si Vanessa Cole, isa akong session vocalist at ako ang totoong boses na ginagamit ni Damian Blake sa loob ng 15 taon. Hinawakan ng ina ni Maya ang kamay ng anak ng mahigpit. Totoo ang sinabi ng batang yon kagabi. Ako ang kumanta ng whistle register sa Higher Ground at sa 4 na kanta. Tumanggap ako ng $2,000 kada kanta at pinapirma ako ng non-disclosure agreement. Itinaas ni Vanessa ang isang dokumento sa harap ng kamera. Ito ang kontrata ko. Ito ang patunay. At tapos na akong manahimik habang isang bata ang inaapi dahil sinabi niya ang katotohanang hindi ko nagawang sabihin. 8 minuto pa lang ang lumilipas mula nang mai-upload ang video. May 50,000 views na ito agad. Pagkalipas ng 1 oras, 2.5 milyon na ang nakapanood. Sa loob ng 3 oras, 7 pang session vocalists ang lumantad. Bawat isa ay may dalang kontrata, may recording at sumusuporta sa sinabi ni Maya. Pagsapit ng tanghali, nagbago na ang buong kwento. Damian Blake exposed. Ang usap-usapan sa lahat ng dako, ngayon ay may konkretong ebidensya na hindi haka-haka lang. Naupo si Maya sa lumang sofa ng pamilya nila. Pinapanood kung paano ginigiba ng internet ang lalaking nagtangkang sirain siya. Hindi na siya mag-isang nakatayo. Wala namang balak si Damian Blake na tumahimik. Pagsapit ng hapon, nagsampa na ng formal na demanda ang kanyang legal team, $10 milyong para sa paninirang puri. Hindi lang laban kay Maya, kasama rin si Vanessa Cole, kasama rin si Darnell Foster, ang producer na nagsalita sa gala. Kasama rin ang Lincoln Elementary School dahil pinayagan daw ang isang menor de edad na maglabas ng di umano'y maling akusasyon sa publiko. $10 milyong, lahat-lahat. Tinitigan ng ina ni Maya ang legal na papeles na personal na inihatid sa kanilang apartment noong alas 3 ng hapon. Ganoon kalakas ang panginginig ng mga kamay niya na halos hindi na niya maayos na hawakan ng mga pahina. Wala tayong perang pambayad sa abogadong magtatanggol sa atin, bulong niya. Wala tayong perang pambayad kahit saan. Ang demanda ay isa lang taktika, hindi para manalo kundi para manakot. Alam ng kampo ni Damian na kahit matalo sila, sapat na ang legal na gastusin para pabagsakin ang bawat taong idinamay sa kaso. Isa itong sandata at ginagamit nila ito ng may eksaktong pag-atake. Pero hindi doon natapos ang opensiba. Pagsapit ng alas 4, nagsimulang maglabasan ang mga artikulo sa gossip websites. Ayon sa mga diumanong malapit sa pamilya Thompson, pinilit daw ng ina ni Maya ang anak na harapin si Damian. At ang buong insidente raw ay isang planong pangingikil. May artikulong may pahayag mula sa diumano'y dating kapitbahay, sinasabing kilala raw ang pamilya sa pagiging palareklamo at laging humihingi ng tulong. Wala ni isa sa mga ito ang totoo, pero nailathala pa rin ng lahat ng ito. Pagsapit ng alas 5, naging larangan ng labanan ang paaralan ni Maya. Hindi na lang mamamahayag ngayon, kundi mga taga-suporta ni Damian Blake na galit na galit. Mga kabataan at matatanda ang nagtipon sa labas ng Lincoln Elementary, may hawak na placard na yari sa kamay. Sinungaling, mandaraya, tigilan si Damian, nagpatawag ng emergency meeting ang punong guro. Nakaharap ni Maya at ng kanyang ina ang punong guro sa mesa nito. At para bang tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Patawad ang bungad niya. Pero pinag-iisipan na ng school board na suspendihin si Maya habang may investigasyon. Investigasyon para saan?
Tanong ng ina ni Maya. Nagsabi siya ng totoo. Napanood mo mismo ang video. Napanood ng lahat. Ang ikinababahala ng board ay ang lahat ng atensyon at mga banta. Napilitan kaming higpitan ng husto ang aming mga hakbang sa seguridad. Sunod-sunod ang tawag ng mga magulang, nag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Hinagod ng punong guro ang kanyang pagod na mukha. At ang mga abogado ni Damian Blake ay nagbabanta na idemanda ang buong distrito dahil sa kapabayaan. Ipinupunto nila na hindi namin na-supervise si Maya ng maayos, na pinayagan naming siraan niya ang kanilang kliyente sa isang aktibidad na may kaugnayan sa paaralan. Hindi naman siya kasali sa anumang aktibidad ng paaralan, singit ni Gino Robinson mula sa sulok kung saan siya tahimik na nakatayo. Gabi na yon at labas sa oras ng klase. Ito ay isang opisyal na event ng paaralan, giit ng punong guro. Dumalo ang choir bilang kinatawan ng Lincoln Elementary, kaya't sa pananaw ng batas, may pananagutan tayo. Parang humigpit ang dibdib ni Maya. Kaya ako masususpinde dahil nagsabi ako ng totoo. Masususpinde ka dahil wala kaming sapat na kakayahan para labanan ang kasong isasampa ng legal team ni Damian Blake. May pagsisisi sa boses ng punong guro, pero tila mga batong bumagsak ang bawat salita niya. Patawarin mo ako, Maya. Totoo ang sinasabi ko. Pero magpupulong ang board bukas ng umaga at hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pigilan sa magiging desisyon nila. Lumabas sila sa likod ng gusali para makaiwas sa mga kamerang naghihintay. Pagbalik sa bahay, ayaw tumigil ng telepono sa pagring. Mga mamamahayag, mga banta. May tumawag na nagsasabing mula raw siya sa Child Protective Services at may ulat daw na ginagamit ng ina ni Maya ang anak niya para sa pansariling interes. Lahat ito'y pawang kasinungalingan. Hindi ganun ang operasyon ng CPS, pero epektibo pa rin ang pananakot. Bawat tawag ay parang maliit na patalim. Takot na takot ang mga nakababatang kapatid ni Maya. Hindi nila maintindihan kung bakit may galit na mga estranghero sa labas ng gusali nila, kung bakit laging lumalabas sa TV ang ate nila, kung bakit tila gumuho ang buong mundo nila. Gabi na, naupo ang ina ni Maya sa gilid ng kama. Namumugto at namumula ang mga mata sa pag-iyak. Anak, may mahalaga akong itatanong sa iyo. Bulong lang halos ang lumabas sa bibig niya. Kung may pagkakataon kang bawiin ang lahat, gagawin mo ba? Tahimik na pinag-isipan ni Maya ang tanong. Inalala niya ang 50,000 dolyar na scholarship na tinanggihan niya, ang mga mamamahayag sa labas ng gusali, ang posibleng suspensyon mula sa paaralan, ang mga banta, paninirang puri at ang 10 milyong dolyar na demanda na maaaring tuluyang sumira sa buhay nila. Hindi! Sagot niya sa wakas, hindi ko babaguhin ang kahit ano. Pumikit ang ina niya habang isang luha ang dahan-dahang bumaba sa kanyang pisngi. Kung ganon, lalaban tayo. Hindi ko alam kung paano, pero lalaban tayo. Pero tila imposibleng lumaban kapag ang kalaban mo ay may walang hanggang yaman at kapangyarihan. Hating gabi na, gising pa rin si Maya sa kama na kasama ang mga kapatid niyang mahimbing ang tulog. Iniisip niya si Damian Blake, marahil ay mahimbing na natutulog sa kanyang mansyon sa Hollywood Hills, protektado ng mga abogado at pera at ng sistemang ginawa para protektahan ang mga tulad niya. Iniisip niya kung gaano kadali sana ang sumuko, pumirma sa dokumento, humingi ng tawad para sa pagsasabi ng katotohanan. At inalala niya si Vanessa Cole na nanahimik ng 15 taon bago naglakas loob na magsalita. Si Darnell Foster na tumahimik ng 3 dekada bago tumindig. Ang 7 iba pang session vocalists na lumantad kahit nanganganib ang kanilang karera. Lahat sila'y natakot pero nagsalita pa rin dahil may kailangang magsabi ng totoo. Kahit ang taong iyon ay isang 11 taong gulang na batang babae na tumangging makisali sa kasinungalingan. Pumikit si Maya at sinubukang matulog, alam na mas malala pa ang darating kinabukasan.
Hindi niya alam na may darating ding hindi niya inaasahan. Tulong! Tumunog ang katok sa pintuan 7:00 ng umaga. Dahan-dahang lumapit ang ina ni Maya. Inaasahan na naman na mamamahayag ang nasa labas. Pero sa halip, isang babaeng nasa 40 anyos, naka-professional na bihis, may hawak na briefcase. Mrs. Thompson, ako si Natalie Brooks. Ako ay dalubhasa sa batas ng industriya ng libangan. Nais kong katawanin ang anak ninyo ng walang bayad. Napatitig ang ina ni Maya sa gulat. Paumanhin, ano po ang sabi ninyo? Libre. Walang kahit anong bayarin. Kinuha ni Vanessa Cole ang aming law firm para sa kanyang depensa. At nang malaman naming sinampahan ni Damien ng kaso ang isang batang 11 taong gulang, agad na nagboluntaryo ang 3 senior partners para hawakan ang kaso ni Maya. Maaari ba akong pumasok? Sa loob ng 60 minuto, puno na ang kanilang mesa sa kusina ng mga dokumento. Mabilis kumilos si Natalie, parang lumilipad ang kanyang ballpen sa papel. Walang kwenta ang kasong isinampa ni Damien, diretsong sabi niya. Para mapatunayan ang paninirang puri, kailangang mapatunayang may sinabi kang hindi totoo. Lahat ng sinabi ni Maya ay totoo. Wala siyang tsansang manalo. At alam niyang hindi siya mananalo. Isa lang itong pananakot, hindi totoong kaso. Ano po ang susunod na hakbang? Tanong ng ina ni Maya. Magsasampa tayo ng countersuit, panlilin lang, maling pag-aanunsyo, paglabag sa kontrata sa mga bumili ng concert tickets. Tumigil si Natalie sa pagsusulat at tumingin sa kanila. Gagawin natin itong class action lawsuit. Gagawin nating sobrang mahal ang laban para sa kanya para hindi niya kayanin. 1 segundo bago pa sila makapagpatuloy, may kumatok ulit sa pinto. Pumasok si Gina Germeso Robinson, kasama si Darnell Foster, ang producer na nagsiwalat kay Damien sa entablado. Kailangan kong makita kung kumusta na siya, paliwanag ni Darnell. Umupo siya sa tapat ni Maya. Sa malapitan, kita ni Maya ang malalim na pagod sa kanyang mukha. Target din siya ng mga abogado ni Damien. 3 dekada na ako sa industriyang ito, sabi ni Darnell. Nakita ko na kung paano sirain ng makapangyarihang tao ang mga karera, pero nakita ko rin kung paano nagsisimula ang mga kilusan mula sa wala. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa. Tingnan mo ito. Trending at sumasabog ang suporta para kay Maya sa lahat ng platform. Isang batikang R&B vocalist ang nagpost at nanawagang protektahan ang bata at pakinggan ang kanyang katotohanan. Isang kilalang singer-songwriter ang nagsabing siya na mismo ang sasagot sa lahat ng legal na gastusin kung kinakailangan. Maraming premyadong artista, makapangyarihang babaeng mga awit na nalampasan din ang kani-kanilang laban ang nagsasalita para kay Maya. Hindi mo ito kinakaharap mag-isa, paniniguro ni Darnell. Ang pangatlong katok ay dumating 9:00 ng umaga. Si Sarah Mitchell mula sa isang kilalang investigative news program ang nasa pintuan. Gusto kong gumawa ng kwento, paliwanag ni Sarah. Isang buong investigasyon ang karera ni Damien, ang pattern ng pagnanakaw niya ng kredito sa iba, ang sistema ng industriya na matagal nang nagtatakip sa kanya. Gusto kong ilantad ang buong katotohanan. Bakit mo naman gagawin yon? Tanong ng ina ni Maya na halatang may alinlangan. Dahil may anak akong kaedad niya, sagot ni Sarah ng mahina. At kung may sinumang tatangkang patahimikin siya sa pagsasabi ng totoo, ipagdarasal kong may taong lalabas din para tumulong. Pagsapit ng tanghali, puno na ng tao ang maliit nilang apartment. Dumating yung paralegal ni Natalie, dala ang mga kahon ng dokumento. 2 sa mga professional contact ni Vanessa mula sa industriya ang nagbigay ng sinumpaang pahayag. Si Ginang Robinson ay nag-oorganisa ng mga guro sa Lincoln Elementary na nais ipahayag ang kanilang suporta para kay Maya. Pagkatapos, dumating mismo si Vanessa Cole. Hindi siya tulad ng inaasahan ni Maya.
Sa mga video, si Vanessa ay pulidong-pulido at kalmado. Sa personal, siya ay pagod, marupok at takot. Umupo siya sa tabi ni Maya at marahang hinawakan ang kamay nito. 23 taong gulang ako nang pumirma ako sa non-disclosure agreement, panimula ni Vanessa. Desperado akong kumita. Desperado akong makakuha ng tamang kredito. At nang itago nila ang pangalan ko nang hindi na ito muling matagpuan, pinaniwala ko ang sarili kong ayos lang iyon. Normal lang sa negosyo. Huminto siya saglit upang huminga. Inulit-ulit ko ang kasinungalingang iyon sa sarili ko sa loob ng 15 taon. Hanggang sa mapanood ko ang isang batang 11 taong gulang na tumangging magsinungaling. Natatakot ako, mahinang sabi ni Maya. Natatakot din ako, tugon ni Vanessa. Pero ngayon, magkasama na tayong natatakot at nagbabago ang lahat kapag hindi ka na nag-iisa. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nagbabago ang naratibo. Hindi lang sa social media, kundi pati sa mga pangunahing publikasyon. Naglabas ng headlines ang mga kilalang pahayagan tungkol sa mga session singers na nagsalita na. Ang mga tinagong boses sa likod ng tanyag na musika. Ang mga prestihiyosong magasin ng musika ay naglalathala ng mga malawakang ulat sa buong discography ni Damien. Ang mga industry trade publication ay nagsisiyasat kung ilan pa ang may ganitong mapanlinlang na kasunduan. Lumagpas na ang kwento kay Maya, isinama na nito ang mga taong ninakawan ng kredito, ng pagkilala, ng pagkakataon, mga taong ginamit ang talento pagkatapos ay itinapon at inalisan ng pangalan para makinabang ang iba. Tumawag ang punong guro ng Lincoln Elementary ng gabing iyon. Nagdesisyon na ang school board sa pamamagitan ng boto. Hindi masususpinde si Maya. Sa halip, formal na tinanggihan ng paaralan ang donasyon ni Damien at maglalabas sila ng pahayag na kinikilala ang karapatan ni Maya na magsabi ng katotohanan. Hindi kami tatanggap ng pera mula sa taong umaatake sa mga bata. Kinagabihan ding iyon, lumabas online ang isang crowdfunding campaign. Hindi ito ginawa ng pamilya ni Maya. Ito ay inilunsad ng mga magulang sa Lincoln Elementary, ng mga miyembro ng komunidad, at ng mga hindi kilalang tao sa buong bansa na napanood ang mga video. 50,000 dolyar ang target para mapalitan ang donasyong binawi ni Damien. Sa loob ng 6 na oras, nakalikom ito ng 300,000 dolyar. Tahimik na nakaupo si Maya sa kanilang sofa. Pinapanood ang mga donasyon na patuloy na pumapasok. Binabasa ang mga mensaheng puno ng damdamin mula sa mga taong hindi pa niya nakilala kailanman. Mga guro, mga profesional na musikero, mga magulang, mga batang kaedad niya na nagsabing na-inspire sila sa kanya. Binasa ng kanyang ina ang isang mensahe mula sa telepono, puno ng emosyon ang tinig. Isa akong session musician sa Nashville. 20 taon nang ninanakaw ang gawa ko. Dahil kay Maya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na igiit ang tamang pagkilala. Salamat, tapang na bata, tama si Darnell. Hindi na ito tungkol lang sa isang demanda, sa isang karera o sa isang batang takot. Isa na itong kilusan. At si Maya Thompson, 11 taong gulang, 4 na talampakan at 7 pulgada ang taas, ay nasa gitna nito. Hindi dahil gusto niya ng atensyon o pera o kasikatan, kundi dahil ginawa niya ang pinakamadali ngunit pinakamahirap na bagay sa mundo. Tumanggi siyang magsinungaling. Mas maliit ang courtroom kaysa sa inakala ni Maya. Los Angeles Superior Court, Department 23. May mga dingding na kahoy at fluorescent lights na maingay ang ugong. 30 tao ang nasa gallery. Karamihan ay mamamahayag at mga taga-suporta na pumila mula pa madaling araw. Nakaupo si Damien Blake sa mesa ng mga nagsampa ng kaso, napapaligiran ng 5 abogado na nakamahal at maayos na kasuotang suit. Suot niya ang isang navy blazer at nagpapanatili ng ekspresyong tila nasaktan ngunit marangal.
Nakaupo si Maya sa mesa ng depensa sa pagitan ng kanyang ina at ni Natalie Brooks. Nakabitin ng kanyang mga paa sa upuan, hindi umaabot sa sahig. Suot pa rin niya ang puting blouse na isinuot niya sa gala, ang pinakamagandang damit na pagmamay-ari niya. Hindi pa ito ang buong paglilitis. Isa lamang itong paunang pagdinig ukol sa mosyon ni Damien na humihiling ng injunction upang pigilan sina Maya, Vanessa at Darnell na magsalita pa ng anuman na di umano'y mapanirang puri. Pumasok sa silid si Hukom Carmen Reyes, isang babaeng umangat sa sariling sikap, nasa edad 60 at may 2 dekadang karanasan bilang hukom. Pinagmasdan niya ang legal team ni Damien, saka inilipat ang tingin kay Maya at may dumaan sa kanyang mukha na hindi mabasa. Ginoong Sterling, direktang tinawag niya ang abogado ni Damien. Humihiling ka ng injunction laban sa isang batang 11 taong gulang? Kagalang-galang na hukom, ang edad ng akusado ay hindi nagpapababa sa pinsalang dulot ng kanyang mga maling pahayag. Talaga bang mali ang mga iyon? Matalim ang pagsingit ni Hukom Reyes. Yan mismo ang tanong na kailangang masagot. Ang mga pahayag ay may layuning sirain ang reputasyon ng kliyente ko. Ang mga pahayag ay tugon sa hayagang panghihiya ng kliyente mo sa kanya sa entablado. Tumayo si Natalie Brooks mula sa kanyang upuan. Kagalang-galang na hukom, maaari po ba akong magsalita sa harap ng hukuman? Tumango si Hukom Reyes bilang pahintulot. Lumapit si Natalie sa hukuman, dala ang isang tablet. Nais kong mag-sumite ng video mula sa charity gala, hindi na edit, bilang ebidensya. Pinanood ng buong silid ang video kung saan hinila ni Damien si Maya paakyat ng entablado. Narinig kung paanong bumulong siya ng "Huwag mong ipahiya ang sarili mo bata" direkta sa live mic. At napanood kung paanong hindi niya naabot ang nota. Pagkatapos ng video, bumalot ang katahimikan sa silid. Kagalang-galang na hukom, pagpapatuloy ni Natalie, hindi tinawag ng nagsasakdal ang batang ito sa entablado dahil nagsinungaling siya. Tinawag niya ito dahil nagsabi siya ng totoo at ang katotohanan iyon ang nagdulot sa kanya ng pagkalugi. Hindi iyon paninirang puri, iyon ay simpleng pananagutan. Bumaling si Hukom Reyes kay Sterling, may ebidensya ka ba na nagpapakitang mali ang mga pahayag ni Bibi Thompson? Kagalang-galang na hukom, karaniwan sa industriya ng musika ang paggamit ng vocal enhancement techniques. Hindi yan ang tanong ko. Nagsinungaling ba siya? Sagutin lang ng oo o hindi. Napalipat ng bigat si Sterling sa kinatatayuan. Ang paglalarawan sa paggamit ng kliyente ko ng mga pamantayan sa industriya bilang panlilinlang ay siya ring paninirang puri. Oo o hindi, Ginoo, tumahimik ang silid. Sa wakas, nakapagsalita si Sterling. Naniniwala kaming ang ipinakitang konteksto ay nakapanlilinlang. Ibig sabihin hindi, isinulat ni Hukom Reyes ang sagot. Bibi, Brooks, may ebidensya ka bang nagpapatibay sa mga sinabi ni Bibi Thompson? Oo, kagalang-galang na hukom. Nais kong ipatawag si Vanessa Cole upang tumestigo. Lumapit si Vanessa sa witness stand at nanumpa. Maayos siyang inilahad ni Natalie sa pamamagitan ng mga tanong, ang mga kontrata, ang non-disclosure agreements, ang mga studio recordings na nagpapatunay na boses niya ang nasa mga album ni Damien, ang mga email na tahasang nagbabawal sa kanyang umamin sa publiko. Miss Cole, tanong ni Natalie, nang marinig mong sinabi ni Maya Thompson na hindi talaga kayang kantahin ni Damien Blake ang mga notang iyon, ano ang pumasok sa isip mo? Ang naisip ko, sa wakas, may nagsabi na rin nito ng malakas. At tama ba ang sinabi niya? O, lubos at ganap na tama. Bumalik si Natalie sa kanyang upuan. Tumayo si Sterling para mag-cross-examine pero itinaas ni Hukom Reyes ang kanyang palad. Sapat na ang testimonya. Direkta siyang tumingin kay Damien. Ginong Blake, may itatanong ako sa iyo. Nasa ilalim ka pa rin ng panunumpa kahit hindi ka nasa witness stand.
Kaya mo bang kantahin dito mismo sa courtroom ang notang pinagtatalunan? Nawala ang kulay sa mukha ni Damien. Kagalang-galang na hukom, hindi ko po nakikitang may kaugnayan ito sa paglilitis. Napakahalaga nito. Humihiling kang patahimikin ang mga taong nagsasabing hindi mo kaya ang nota. Patunayan mong mali sila, kantahin mo. Hinintay ng buong silid pigil ang paghinga. Tumingin si Damien sa kanyang mga abogado, sa hukom, kay Maya. Hindi pa handa ang boses ko. Hindi ko kayang umawit agad-agad sa ganitong sitwasyon. Kinaya mong umawit ng biglaan sa loob ng 15 taon, obserba ni Hukom Reyes. Nagbenta ka ng mga tiket para sa live performance. Siguradong kaya mong patunayan, kahit minsan lang. Bumuka ang labi ni Damien, pagkatapos ay muling isinara, walang tunog ang lumabas. Eksakto sa hinala ko, itinaas ni Hukom Reyes ang kanyang martilyo. Ang mosyon para sa injunction ay tinatanggihan. Dagdag pa rito, pinapatawan ko ng parusa ang nagsasakdal dahil sa pagsasampa ng walang saysay na kaso upang patahimikin ang isang makatotohanang pahayag. Ginoong Blake, wala kang karapatang isama sa korte ang isang batang 11 taong gulang dahil lang napahiya ka. Bumaling siya kay Maya. Bibi, Thompson, malaya kang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng iyong kwento. Protektado iyan ng First Amendment. Pinoprotektahan nito ang katotohanan kahit hindi ito maginhawa para sa mga makapangyarihan. Ibinagsak ang martilyo. Nagkagulo ang galeriya, nagsitakbuhan ang mga mamamahayag palabas ng silid, sunod-sunod ang pag-flash ng mga kamera sa loob ng silid. Nakaupo si Damien Blake na tila na paralisa habang abala na sa pag-impake ng mga briefcase ang kanyang mga abogado. Naramdaman ni Maya ang mga yakap ng kanyang ina, ang kamay ni Jinker Robinson na mariing humawak sa kanyang balikat at narinig ang pag-iyak ni Vanessa na puno ng labis na ginhawa. Sa labas ng korte, naghihintay si Sarah Mitchell kasama ang kanyang investigative news crew. Maya, ano ang nararamdaman mo ngayon? Pakiramdam ko ay nakakahinga na ulit ako. Kinagabihan, ipinalabas sa buong bansa ang episode ng investigative news program. 18 milyong manonood ang nakasaksi sa masusing investigasyon ni Sarah. Napanood nila ang mga kontratang pinirmahan ng mga session vocalists. Napanood nila ang frequency analysis na tiyak na nagpapatunay na hindi si Damien ang nasa recording. Napanood nila ang mga musikong pinatahimik ng non-disclosure agreements. Napanood nila si Damien, defensive, halatang galit, habang pilit niyang inilalarawan ang sarili bilang biktima. Napanood nilang tumanggi siyang kantahin ang nota ng diretsahang hilingin ito ni Sarah. At napanood nila si Maya, 11 taong gulang, nakaupo sa loob ng kanilang simpleng apartment, ipinaliliwanag kung ano ang ibig sabihin ng perfect pitch, paano niya natukoy ang panlilinlang, at bakit siya nagsalita. Hindi ko intensyong saktan siya, sabi niya sa kamera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko inakalang maaari palang maging mapanganib ang katotohanan. Pagsapit ng pagtatapos ng programa, umatras na ang lahat ng natitirang corporate sponsors ni Damien. Tinapos ng record label ang kanyang kontrata. Kinansela ang lahat ng nakatakdang residency. Inanunsyo ng komiteng namamahala sa pinakamataas na parangal sa musika na rerepasuhin nila ang lahat ng nakaraang panalo ni Damien. Ang karera niyang itinayo sa ninakaw na tinig at pinangalaga ang kasinungalingan ay tuluyang nagwakas. Sinira ng isang batang tumangging manahimik. 3 buwan matapos iyon, nagsampa ng bankruptcy protection si Damien Blake. Nagkaroon ng kasunduan sa class action lawsuit. 15,000 bumili ng ticket ang nabigyan ng refund na may kabuuang halagang 23 milyong dolyar. Ipinagbenta ang kanyang mansyon. Ipinagpa-auction ang koleksyon ng sasakyan, recording studio, karapatan sa musika, lahat upang mabayaran ang mga utang. Pareho niyang nawalang opisyal ang 2 prestihiyosong parangal sa musika.
Ayon sa Awarding Academy, ito ay dahil sa panlilinlang sa tunay na performance. Ito ang kauna-unahang insidente sa buong kasaysayan ng parangal. Sinubukan ni Damien na bumalik 6 na buwan matapos ang lahat. Unplugged at walang halong teknolohiya ayon sa promosyon. Lahat ay live performance. Ganap na transparency, garantisado. 8 petsa sa maliliit na venue. 11% lang ang naibentang ticket at nilamon siya ng mga review. Ang boses ni Blake na walang tulong mula sa studio ay isang ordinaryong tenor na may napakakitid na range. Walang saplot ang emperador. Pagkatapos ng ikatlong show, kinansela na ang lahat ng natitirang petsa. Ang huling balita tungkol sa kanya, tinanggap niya ang trabahong pagtuturo sa isang hindi kilalang online for-profit na kolehiyo, gumagawa ng promotional videos na halos walang nanonood. Pero hindi talaga tungkol kay Damien ang kwentong ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang umusbong mula sa abo. Nakatanggap si Maya Thompson ng 5 alok mula sa malalaking record labels. Tinanggihan ng kanyang ina ang lahat ng iyon. 11 taong gulang pa lang siya, karapat-dapat siyang maranasan muna ang pagkabata. Sa halip, pumirma si Maya sa isang independent label na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga musikero mula sa uring manggagawa. May kakaibang mga probisyon ang kontrata. Walang obligasyong gumawa ng album hanggang siya'y mag-16 na taong gulang. Garantisado ang buong creative control. Siya ang may-ari ng lahat ng kanyang master recordings at 15% ng lahat ng kita ay diretso sa isang pundasyong siya mismo ang nagtatag. Unbreakable Voices, nagbibigay ang pundasyon ng scholarship sa mga batang mga awit mula sa mahihirap na pinagmulan. Libre ang voice lessons, music theory classes at edukasyong legal tungkol sa mga kontrata at karapatan ng mga artist. 50 scholarship ang naipamahagi sa unang taon. 200 pagsapit ng ikatlong taon. Nagre-record si Maya ng isang kanta. My Own Voice, isinulat niya ito kasama si Vanessa Cole. Tungkol ito sa paghahanap ng tapang, sa pagsasabi ng totoo, sa pagtangging manahimik kapag iyon ang inaasahan ng lahat. Nag-gold ang kanta sa loob ng 6 na linggo. Sa music video, makikitang kumakanta si Maya sa loob ng simbahan, sa paaralan, sa kanilang apartment, ang mga lugar kung saan unang nabuo ang kanyang tunay na tinig. Sa huli ng video, sumama sa kanya sa pagkanta ang 50 scholars ng Unbreakable Voices. Iba-ibang pinagmulan, iba-ibang kwento. Lahat ay binigyan ng tamang kredito, lahat ay tunay na nakita, nagkaroon ng pagbabago sa buong industriya. Ipinasa ng California ang Assembly Bill 2847, di opisyal na tinatawag na Maya's Law. Inaatasan nitong ibunyag kung may ginamit na pre-recorded vocals sa live performance. Kailangang malinaw itong nakasaad sa concert tickets. Ang paglabag ay itinuturing ng consumer fraud. 12 karagdagang estado ang sumunod sa loob ng 18 buwan. Ganap na binago ng Academy na namamahala sa prestihiyosong music awards ang kanilang mga patakaran sa kredito. Lahat ng isusumiteng entry ay kailangang may detalyadong dokumentasyon ng bawat vocalist. Hindi natatanggapin ang terminong additional vocals. Kinakailangang magbigay ng tunay na mga pangalan. Naglagay ang mga pangunahing streaming platforms ng detalyadong credit section sa bawat kanta. Ang mga session musicians na nanatiling di kilala sa loob ng mga dekada ay sa wakas ay nabigyan ng tamang pagkilala. Itinatag ang isang unyon para sa mga session musicians. 2,000 miyembro ang sumali sa unang taon pa lamang. Naisakatuparan nila ang mga pamantayan sa minimum na kabayaran, tamang sistema ng pagkikilala, mga kasundo ang bahagi sa royalty at legal na proteksyon.
47 recording artists ang kusang nagbago ng kanilang liner notes, opisyal na kinilala ang mga dating hindi nabanggit na session vocalists. Naging bagong pera sa industriya ang transparency. Lumipad ang karera ni Vanessa Cole. 15 taon siyang nasa anino. Ngayon, siya na ang nasa mga pabalat ng magasin sa buong mundo. Naglabas siya ng sariling album, nanalo siya ng pinakamataas na parangal sa industriya. Sa wakas, totoo na, sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat siya kay Maya. 15 taon akong natakot na magsalita. Isang batang 11 taong gulang ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang tunay na tapang. Para sa aming dalawa ang parangal na ito. Nagtatag si Darnell Foster ng production company na nakatuon sa tamang pagkilala sa mga bagong talento. Tapos na ako sa pagtatanggol sa mga mandaraya. Ngayon, katotohanan na ang pinoprotektahan ko. Ang music program ng Lincoln Elementary ay naging pinakamayamang programa sa buong distrito. $800,000 ang nalikom mula sa crowdfunding. 2 karagdagang guro ang na-hire. Nagkaroon ng instrumentong pangmusika ang bawat mag-aaral. Itinatag ang mga scholarship na ipinangalan kay Ginang Robinson. Si Ginang Robinson mismo ay inalok ng posisyon sa mga prestihiyosong institusyon. Tinanggihan niya ang lahat. Nandito ang mga estudyante ko. Hindi ko sila iiwan. 1 taon matapos ang gala, tumugtog si Maya sa pinakamalaking award ceremony ng industriya. 12 taong gulang na siya. Pumapasok pa rin sa regular na paaralan. Natutulog pa rin sa kwarto kasama ang mga kapatid. Kumakanta pa rin sa simbahan tuwing linggo. Tumayo siya sa napakalaking entablado, suot ang isang simpleng damit. Walang engranding produksyon sa paligid. Tinig lang niya sinasabayan ng piano na tinugtog ni Vanessa. Kinanta niya ang My Own Voice. Sa huling nota, isang C6 na malinaw na umalingaw-ngaw sa buong arena. Sabay-sabay na tumayo ang 18,000 katao sa audience. Hindi dahil imposible ang abutin nito, kundi dahil totoo ito. Naalala mo ba ang sandaling iyon? Nang itinuro ni Damien Blake ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng mumurahing uniforme at hinila siya paakyat sa entablado, inaasahang guguho siya? Nang bumulong siya ng "Huwag mong ipahiya ang sarili mo" sa isang live mic, iniisip na walang pakialam ang sinuman? Akala niya tinuturuan niya ang bata kung paano alamin ang kanyang lugar. Hindi niya alam, siya pala ang tuturuan ng buong mundo kung ano ang katotohanan. 18 buwan ang lumipas. 13 taong gulang na si Maya Thompson, nakatira pa rin sa parehong apartment sa mahirap na bahagi ng bayan, kasama pa rin ang kanyang mga kapatid sa isang kwarto. Sumasakay pa rin ng bus araw-araw. Pero nagbago na ang lahat sa paligid niya. Ang mga session vocalists na dating di nakikita, ngayon ay makikita na ang mga pangalan sa ilaw. May legal na proteksyon na ang mga batang artist. Humihingi na ng ganap na transparency ang mga tagapanood. At sa buong bansa, may mga batang kumakanta ng walang takot. Dahil nakita nilang tumanggi ang isang batang 11 taong gulang na lumiit. Hindi lang basta tinamaan ni Maya ang notang hindi kayang abutin ni Damien Blake. Tinamaan niya ang notang hindi na kayang baliwalain ng buong industriya. Ang notang nagsasabing ang iyong katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang kaginhawaan. Ang notang nagsasabing ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugang mananahimik ka. Akala ni Damien na kaya niya siyang pabagsakin sa pamamagitan ng mga banta, demanda at pera. Pero natutunan niya ang leksyon na natutunan din ng bawat bully kalaunan. Hindi mo mapapatahimik ang taong naniniwalang may halaga ang kanyang tinig. Ngayon, nagtuturo si Damien ng online courses na wala nang nakakakilala. Binawi ang kanyang mga parangal, na ibenta ang mga mansyon at ang kanyang legasiya isa na lang babala sa iba. At si Maya isa pa rin siyang batang mahilig kumanta.
Gumagawa pa rin ng homework, nakikipagtalo pa rin sa mga kapatid. Minsan, nakakalimutan pa niyang binago niya ang buong industriya. Yun ang tunay na tapang. Hindi kailangan ng anunsyo, spotlight o milyon-milyong dolyar. Minsan, tunog lang iyon ng isang batang 12 anyos na nagsasabing hindi. Kahit inaasahan ng lahat na susuko siya. Kaya narito ang tanong na mahalagang pag-isipan. Kung nandoon ka noon, ipagtatanggol mo ba si Maya nang dumating ang mga abogado? Nang nagsimula ang mga banta? Nang pinayuhan siyang manahimik? O mananatili ka bang nakaupo? Palihim na nagpapasalamat na hindi ikaw ang tinamaan. Ibahagi ang totoo mong sagot sa ibaba. Lahat tayo'y iniisip na magiging bayani tayo, pero mas mahirap ang tapang kaysa sa inaakala natin. At kung kailanman ay sinabi sa iyo na tumahimik, natanggapin na lang ang mali, na unawain ang iyong lugar. Ikwento mo, ang boses ni Maya ay simula lang, ang sayo mahalaga rin. Bumalik sa minuto 14, pagmasdan ang abogadong ni Damian habang napagtatanto niyang natatalo na siya. Pag-aralan ng mukha niya nang utusan ng hukom si Damian na kumanta. May munting ekspresyon na makikita. 2 kataga, dalisay na takot. 8 segundo lang. Kapag nakita mo na, hindi mo na ito mabubura sa isipan. Kung pinaalala sa iyo ng kwentong ito kung bakit mahalaga ang katotohanan, ikalat mo ito. Kung pinaisip ka nito tungkol sa sarili mong tinig, mag-subscribe ka. Hindi kailangan ng mundo ng mas marami pang nananahimik para manatiling ligtas. Kailangan ito ng mas maraming Maya. Marahil ikaw yun,